Pag-aralan ay yung pursuing spiritual maturity na itinuro ni Tatay Larry last Sunday. Pwedeng basahin natin dito sa Hebrew chapter 5, verse 11 to 14. Sabay-sabay natin basahin. Amen. Praise God. There is much more we would like to say about this, but it is difficult to explain, especially since you are spiritually dull and don't seem to listen. You have been believers so long now that you ought to be teaching others. Instead, you need someone to teach you again the basic things about God's Word. You are like babies who need milk and cannot eat solid food. For someone who lives on milk is still an infant and doesn't know how to do what is right. Solid food is for those who are mature, who through training have the skill to recognize the difference between right and wrong. Amen? Ang Diyos ang patuloy na magpala sa kanyang salita. Manalangin tayo. Yes, God, naririto kami, O Diyos, na mga anak mo minsan pa. Kami po'y lumalapit sa iyo. Nagpapasalamat na kami ay naging anak mo, O God, na patuloy na inaalagaan mo kami, minamahal mo kami, patuloy na inaayos mo ang aming buhay, lalo na ang aming pananampalataya sa iyo. Aming buhay spiritual, Lord God. Hallelujah. Nais namin na maging matured kami, O God, maging gamit-gamit kami sa iyong mission, sa iyong ginawa dito sa mundo, O Diyos, na nais mo ang lahat ng mga tao ay maligtas. Kaya, O God, salamat, O Father God, kakaroon kami ng passion, O Lord God, nayayakap namin ang vision ng aming iglesia, O Diyos. Yung vision na binigay mo sa puso ni Tatay Larry, Nanay Marlene, at patuloy na dumaloy sa aming mga puso, O Diyos na makapangyarihan. Kaya, Lord, sa oras na ito, patuloy na lukuban kami, O Banal Espiritu, mag-intervene ka sa aming kalagitnaan, magpaunawa ka, mangusap ka sa bawat isa sa amin. Kasangkapanin mo lamang ako as your servant, O God, na daluyan ng iyong mga salita. But Lord, you know the situation of every one of us, God. Kaya Lord, kung ano man ang pangangailangan ng bawat isa sa amin, according, O God, sa sukat ng aming pananampalataya, Lord, I declare and decree, God, hallelujah, magpaunawa ka at in-enlarge mo ang aming pananampalataya. Patuloy na maitaas ka, patuloy na mapapurihan ka sa bawat ginagawa namin. Purihin ka, O Diyos, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. Sa ating pag-aaralan yung part 2 ng Pursuing Spiritual Maturity. So sa ating binasa, makikita natin dito na si Apostol Pablo, no, ay nagsasalita sa lahat ng mga nananampalataya niya. Nananampalataya na. Amen? Nakagaya natin. Amen? Na tayo ay mga tinawag na ng Diyos. Amen? Na kanyang mga anak. Amen? Praise God. Kaso lang, may mga sukat ng kanilang mga spiritual na pamumuhay. Amen? Kasi ang buhay nating spiritual, kagaya ng palaging ipinapakita sa outline ni Tatay Larry, itong our goal, every believer, a disciple maker, di ba? Disciple making process. So makikita natin dito sa ating binasa na kung saan na tayo, di po ba? Di ba? May mga spiritual dull and don't seem to listen. Sabing ganyan, no? Kaya may mga iba, hindi nila pa matanggap yung mga katuruan. Kaya makikita natin dito. Pero ang goal natin ay to be a disciple maker. So dito sa dead pa lang, patay, hindi pa nag-a-accept kay Jesus, sila itinuring na seeker, exploring faith. Amen? Palang sila. Pero pag naging infant na, ibig sabihin ay believer na, tinanggap na. So lahat na tayo dito, tinanggap na natin si Jesus, di po ba? Amen. Kung kailangan natin mag-level up, nag-i-step forward tayo, hindi tayo nag-a-atras, no? So, dito ay ina-accept na natin si Christ. So, mayroon na tayong pure spiritual milk na ang ating kinakain, no? Gatas, mga malalambot, mga puri, mga ganon. No? Kaya kung medyo matigas, ibig sabihin ay inaayos na yung buhay natin. Medyo, kasi tayo talagang noon ay walang kaayusan ng ating buhay, di po ba? Mga liko-liko tayo, no?
bako-bako, parang ganon, no? Ang ating landasin. Pero salamat sa Panginoon at ay ang ating Diyos ay hindi lang niya tayo minahal, tinawag, kundi inaayos pa niya tayo. Amen? Kaya nagiging immature, nag-step na tayo. Maraming mga Kristiyano na nag-i-stay dito sa immature, no? Tignan niyo ang karakter ng mayroon sa immature, growing, but still learning. Ibig sabihin, puro information nandito, no? Hindi niya inilalagay sa kanyang puso. Amen? Talk, thought, and reason like a child. Nagsasalita, nag-iisip, at nagrarason kagaya ng isang bata. Alam ba ninyo yung isang bata, kung gusto na niya, yun na lang. Hindi mo na maikot hanggang ano na yan, nasa swilo na yan, di ba? Ganun ang bata, pinipilit. Yung mga anak natin, di po ba? Mga 5 years old, mga ganon, no? Amen. Pero napakaganda dahil pinag-aralan natin yung spiritual matured ngayon. Amen? So, napakaganda na mag-step na tayo. Kasi dito, ang daming, dito sa immature, alam ba ninyo, maraming mga 20 years, 10 years na naglilingkod na sa Panginoon, pero nandito pa rin sa immature. Alam ba ninyo, makikita natin yung mga character. Dito natin nakikita kasi sabi nga niya sa Matthew na sa ating mga bunga, sa ating mga pamamaraan sa buhay. Amen? Hallelujah. Kaya kung mature na tayo, nandito na living out faith consistently, crave for solid food, yan ang kinakain niya, train, na 3 na siya, themselves to distinguish good from evil. So alam na niya yung maging priority na niya, ang Diyos ang naitataas sa kanyang buhay. So nagmamatured na, hindi na namumuhay sa kanyang emosyon. Amen? Kaya nagiging immature kasi tayo kung minsan, bagamat matagal na tayo, ang dami na nating napag-aralan na salita ng Panginoon, kasi feelings pa rin natin. Kaya sabi nga ni Apostol Pablo na mamatay tayo sa ating flesh, pagkatao, mamuhay tayo sa ating buhay spiritual. Amen? So, pag na tayo sa matured, mag-step pa tayo, yun na, fisher of men na tayo. So, yan ay actively sharing faith with others, a soul winner. So, ang Diyos magtitiwala na sa atin. Amen? Bagamat, mayroon din nagpapagamit dito sa immature, kaso lang, nagpapagamit sila kaya marami yung mga nandyan na ang alam nila na sa fisher of men na sila, pero madidistinguish lang natin na bumabalik tayo sa immature, na umaatras tayo kung in times ng mga problems, trials sa ating buhay. Amen? Na kung tayo ay hindi natin ma-overcome, ginagamit na natin na emotion, ating isip na, hindi na yung leading of the Holy Spirit. Kaya kung minsan, bumabalik tayo sa immature. Kaya wag kayong magtaka dahil biblical na sa mga huling araw, maraming mga manlalamig. Kasi babalik sila sa immature. Feelings ang kanilang gagamitin, hindi ang kanilang pananampalataya. Amen? Praise God. Hallelujah. Kaya makikita natin na sinabi dito ni Apostol Pablo na marami sana akong gustong ituro sa inyo. Ganon ang ano niya dyan, no? Pero may mga hindi pa ninyo kaya kasi you are like a babies who need milk and cannot eat solid food. Sabing ganon, no? Amen. Kaya dito niya sinabi na ang solid food is for those who are mature, who through training have the skill to recognize the difference between right and wrong. So, dito makikita natin, ano ba tayo? Nasaan ba tayo? So, gustong ipurso sa atin yung spiritual maturity sa pamagitan ng ating pag-iisip. Kaya yung number 1 ay pursuing spiritual maturity in our thinking. Napaka-halaga ang ating kaisipan. Di po ba? Amen? Dahil ang ating kaisipan ay battle. Dito pwede kasi, ang diablo, hindi niya pwedeng
basahin ng ating isip, pero pwede siyang maglagay sa ating mga kaisipan ng kung ano-ano. Ang diablo pa naman ay talagang gusto niya tayong i-destroy. Gusto niya tayong sirain, nakawin ng ating mga mayroon sa atin na kaligayahan, ng ating mga future. Kaya ang suggestion dito sa Philippians chapter 4 verse 8, basahin natin sabay-sabay. Finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. So napakagandang ma-remain sa ating mga kaisipan ito. Amen? Think about such things. Ito, mga bagay na totoo, noble, right, amen, tama, yung pure, lovely, yan, admirable, amen, excellent, or praiseworthy, amen. Paghalimbawa, di ba, sa bawat araw ng ating pamumuhay ay paggising mo pa lang ng umaga, di ba, sabi ko palagi na ang ating buhay is a series of choices, not a series of chances, di ba? Kasi bihira lang yung mga chance. Napakaganda nga, nasa panahon tayo ng grace of God. Amen? Pero kung manood kayo ng mga YouTube ngayon, ang dami ng mga warning na talagang nasa end of time na tayo. Amen? At palagi kong sinasabi ng ating kaligtasan as a hintil ay rapture. Amen? Ang rapture, sabi nga nila, may mga nagprophesy na itong September na naman kasi panahon ng yung piyesta ng mga Hudyo na may piyesta ng trompeta. Yan. Kasi nagbibis sila na sa 1 Thessalonians chapter 4 na sa rapture ay yung bang sa isang tunog ng trompeta, yung mga ganon. Kaya pero pag anuhin natin ay walang nakakaalam. Ang sabi ng Bible, si Jesus mismo, sabi niya, maging ako hindi ko alam ang panahon, no? Pero napakaganda lang na sabi rin niya sa 1 Thessalonians kasi na paalalahanan. Amen? Kaya napakaganda na palagi nating ipinapaalala ng ating kaligtasan, rapture. Amen? Pag hindi ka naisama sa rapture bilang hintil, medyo mahirap na. Ngayon pa nga lang, nandyan ng Holy Spirit ay kung minsan tinatamad pa tayo. Kaya napakaganda, utusan natin ang ating sarili. Amen? Linda, pwede mong utusan, punta ka sa church. No? Amen? Kasi kung minsan may time tayo talaga, ito ay walang exempted. May time tayo talaga na hindi natin priority ang pumunta sa church. Hindi natin priority ang magbasa. Di po ba? Pag may time na lang, di ba? Inawakan mo na yung cellphone, magbasa nga ako ng Bible, pero may mamaya tinignan mo na naman, di ba? Buti wala dito yon. Amen? Praise God. Hallelujah. When our thoughts is in alignment with God's Word, we begin to grow into spiritual maturity. Amen? Kaya napakahalaga ang pagbabasa sa salita ng Panginoon. Labanan natin ang mga katamaran natin. Hello? Kasi, di ba, napakahalaga na mag-base tayo sa ating pamumuhay sa salita ng Panginoon. Amen? Mag-memorize tayo. Utusan natin ang ating sarili. Amen? Sino sa atin ang ina-appreciate ko kayo na ang dami dito na umaattend ng morning devotion, no? Kasi kaninang umaga ako ang humawak kasi si pastor ang agang lumabas, no? Kaya nakikita ko yung mga umaattend. Amen? Ina-appreciate ko kayo, yung mga umaattend pa ng gabi sa intercessory team na pinapangunahan ni Sister Ada, umaattend pa pala kayo ng morning devotion. Kaya praise God. Amen. Hallelujah. I-appreciate nyo yung sarili ng mga umaattend. Amen. I-appreciate ko kayo. Amen. Hallelujah. Kailangan natin na disiplinahan ang ating isipan. Palaging isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo,
marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Kaya kahit kung minsan ay, di ba, anytime, pwede tayong mairita. Di po ba? Lalo't sa ating mga babae. Ang dali nating mairita. Ang dali nating, mag-negative na yung maling akala, 'di ba? Nag-iisip ka, 'di ba? Negative thinking, yan. Amen? Pero napakaganda na sa isip natin ang Philippians chapter 4 verse 8. Amen? Na ilagay natin sa ating kaisipan, ito ba kapuri-puri kung gawin ko ito? Ito ba ay marangal? 'Di ba? Ito ba ay malinis? 'Di ba? Amen. Kaya kung minsan, kung hindi tayo nag-iisip maayos, amen? Di ba? Nakakagawa tayo ng mga mistake. Kaya palagi kong sinasabi na in times na ikaw ay galit na galit, huwag kang magdidesisyon. Amen? Baka makapatay ka. Susugod ka kaagad. No? Di ba? Amen. In times na ikaw naman ay masaya, wag ka ring magdidesisyon. Baka mamaya, nairigalo mo yung buong bahay nyo. No? Napirmahan mo, rinigalo mo na. Amen. Hallelujah. Praise God. We must fill our minds with the Word of God and God will give us wisdom and understanding to be successful and fruitful in our lives. Amen? Kaya napakaganda na ayus-ayusin natin ang ating pag-iisip. Di po ba? Dahil dito ang battle, talagang i-insist na ang daming mga ilalagay ng kaaway. Mamaya parang may nagpla-plastar. Mamaya pag miniditit mo na yon, hindi ka nakapag-devotion, hindi ka nagbasa ng salita ng Panginoon, no? Kaya napakaganda ang i-meditate natin salita ng Panginoon. Di po ba? Hindi yung mga problema natin, hindi yung ating mga sitwasyon. Kasi kung tayo magtitiwala sa Panginoon, ay, di ba, sabi nga niya sa kanyang salita, hindi tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Amen. Praise God. Dito sa Romans chapter 12, verse 2, basahin natin sabay-sabay. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Kaya napakaganda yung transformation. Amen? Transformation ng ating kaisipan. Ang tagal ko nang ina-apply ito para pumayat ako, no? Transformation of my mind. Nakakaunti lang ang kakainin. You know, di ba? Pero kuminsan ang hirap agawin. Pero alam pa ninyo, by the leading of the Holy Spirit. Kaya nga kailangan natin ang kalakasan na naggagaling sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Hindi natin mararanasan ang tunay na pagbabago kung ang isipan natin ay hindi pa nababago. Negatibo pa rin. Mag-isip, makamundo, makasarili, at ma-pride. Kaya kung minsan ginagamit ng kaaway yung ating damdamin, di po ba? Ng ating damdamin na gusto nating mag-revenge, di ba? Pero anong pangako ng Panginoon? Sa akin ang revenge, sabi ng Panginoon. Amen? Kaya magtiwala lang tayo sa Panginoon. Amen? Praise God. Yung takot, takot ka na mawalan. Yan. Sino sa atin ang takot na mawalan ng pera? Kaya kung minsan, pag may extra, kahit linggo, kahit oras na. Pero salamat sa Panginoon, may dalawa tayong service. No? Kung hindi kayo mag-part-time kayo ng umaga, may panghapon pa tayo. No? Ng alas 6. Kaya wala na tayong rason. Pero kung rinasunan mo na, pagod ako, yan na. Dahil nag-extra ka, pagod ka, hindi ka pa nakapunta ng hapon, yun lang. Sa'yo na yun, no? Desisyon mo na yun. Di po ba? Kaya kung minsan, palagi kong sinasabi, na kung minsan ginagamit din ng dyablo yung pagod eh. No? Yung salitang pagod. No? Pagod ako. Hindi ako makakapunta ngayon kasi pagod ako. Masakit ang ulo ko. Mga ganon, no? Pero pag ma-overcome mo yan, di ba?
mararanasan mo na ang Diyos pala nagbibigay, siya ang pinanggagalingan ng ating kalakasan. Di ba? Anong sabi niya, Psalmista David? The joy of my salvation is my strength. Amen? Hallelujah. Yung mga doubts natin, amen? Doubts sa salita ng Panginoon, kaya hindi natin matupad-tupad. Amen? Kasi nasa isip mo, totoo kaya? Ayan. Kaya nga yung binasa kanina ni Sister challenge tayo ng Panginoon. Di po ba? Yun lang ang words of God na humahamon sa atin. Subukan ninyo ako. Yun ang sabi ng Panginoon. Pero marami sa atin ang natatakot. Kaya nagda-doubts. Amen? Kaya yan. Ano pang mga ginagamit ng Panginoon nating feelings, unforgiveness. Ayaw mong magpatawad. Dapat dadaan sa aking bangkay. Yan, mga ganon. No, di ba? Kawawa naman siya. Amen? Pero alam ba ninyo, pwede tayong magpatawad even though kahit hindi sila humihingi ng tawad sa atin. Di ba, napakaganda ang ating iglesia dahil mayroon tayong deliverance, mayroon tayong itinuturo sa atin how to cast it out, anumang mga mayroon sa atin na napapasok natin na ng kaaway, di po ba? Kaya pwede nating utusan, di ba? Mayroon tayong authority dahil anak tayo ng Panginoon. Amen? Binigay na niya sa atin. Hallelujah, ng authority in power to cast it out. Kaya pag may naglalaro sa ating kaisipan, pwede nating utusan, ikaw na aking naiisip ngayon, pinapaalis kita sa pangalan na Jesus. Di po ba? Amen? Kaya gamitin natin ang mga yon. Amen? Hallelujah. Pag ako ginagawa ko, pag naliligo ako, ikaw na feeling ko na naiirita, yan, inaalis kita. In the name of Jesus. Kasi diyan nagsisimula. Wala naman nagsisimula sa malaki Nagsisimula sa mga maliliit. Di po ba? Amen? Kaya yung will at ways ng Panginoon ang dapat nating isa-isip. Amen. Yung pangalawa ay pursuing spiritual maturity in our words, sa ating mga pananalita. Anong sabi niya dito sa Proverbs chapter 18 verse 21? Basahin natin sabay-sabay. The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Amen? Kaya kung minsan ang ating mga binibigkas, ingat-ingat tayo sa ating mga binibigkas. Alam ba ninyo na ang ating, tayo ay create ng Diyos, ng lahat-lahat, create niya, except man, through sa kanyang salita. Amen? Tayo ay create ng Diyos na image niya. Amen? Kaya kung ano yung sinasabi mo, iyon ang nagiging buhay mo kung minsan. Yung sinasabi natin, kaya yun din ang nating mga nararanasan sa buhay. Amen? Na-obserbahan ba natin yung ating buhay? Kung ano yung sinasabi mo, nangyayari sa ating buhay. Di po ba? Amen? Lalo na sa mga anak natin. Amen? Kaya ang salita pwedeng nagbibigay ng buhay, pwede rin nagbibigay ng patay, kamatayan. Amen? Kaya napakahalaga na bantayan natin ang mga sinasabi natin. Kasi kung minsan napakagandang i-filter natin yung ating iniisip. No? I-filter natin o kaya yung salahin natin ng ating iniisip. Pwede yun. I-cast out. Kaya nga napakaganda, i-cast out mo na kaagad. Alisin mo na, bura-bura, di ba? Ang ating isipan ay kagaya ng television, ng daming mga channel. Di ba? Daming nailagay sa ating isipan. Pero di ba, ang television ay pwede mo naman piliin kung ano yung panunuorin. Isa lang naman. Di po ba? Di mo naman pwedeng panuorin lahat ng mga channel. Nasa YouTube ka, mamaya nasa ka na naman, di ba? Hindi naman, di ba? Kaya ganun din ang ating isip. I-filter natin. Piliin natin. Napakaganda na paggising pa lang natin ng umaga. Kasi kung ano yung nasa isip mo, mailagay sa puso mo, yun ang binibigkas ng iyong bibig.
Di po ba, na hindi natin namamalayan, yun na ang binibigkas ng iyong bibig, yun ang ginagawa ng iyong mga kamay, mga ganon. Kasi ang ating isip, yan ang mando, di po ba? Kaya kung nabura yung iyong isipan, di ka na makagalaw. Di ba may mga taong ganyan? Amen? Praise God. Kaya therefore, a spiritual mature person will be careful to speak. Ingat-ingat sa pananalita. Amen. Our words can either bless others or cause pain and suffering to them. Lalo na sa ating mga anak. Di po ba? Ha? Hindi nila makakalimutan yung sinabi mo. Kahit ikaw, hindi ka nga nakalimutan yung sinabi ng nanay mo. Sinabi ng kapitbahay mo. Di ba? Amen? Kaya, yan. Sabi nga niya dito, our words are powerful and can control the direction and the destiny of our life. Amen. Praise God. Hallelujah. Sabi niya sa Psalms chapter 19, verse 14, may the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing in your sight, O Lord, my rock and my Redeemer. Amen? Kaya napakaganda. Ito ay isang panalangin ni Salmista David. Amen? Dito makikita natin yung advancing kingdom of God sa pamagitan ng ating tongue at saka yung advancing kingdom of darkness. Amen? Tignan natin. Ano yung mga advancing kingdom of God na ang Diyos ang naitataas, ang Diyos ang napapapurihan sa buhay natin. Isa yung appreciation to others. Kaya napakagandang mag-practice tayo. Pwede nating isulat yung mga i-appreciate natin. Amen? Kasi hindi tayo dating ganon. Yung marunong mag-appreciate. Di po ba? Sino sa inyo yung mula bata ay marunong na kayo mag-appreciate? Ako, hindi ako lumaki na ganon. No? Pero pwede nating i-practice. Amen? Para maging lifestyle natin. Mag-appreciate. Pwedeng natin, example natin yung katabi mo ngayon, i-appreciate mo nga ng 3 words. You are beautiful. Di ba? O yan. Bagay mo yung damit mo. Yan. I-appreciate mo. Salamat na dumating ka ngayon. Kasama kita ngayon. Katabi kita ngayon. Yan. Na-bless ako sa buhay mo. Ayan. Hallelujah. Praise God. Kabaliktaran ng advancing the darkness, kamatayan, ano yon? Curses, bad words, pagmumura. Yan. Alam na natin yan, huwag na natin banggitin. Kasi powerful yung words. No? Kaya kung alam mo na nagmumura ka na, yan, kasalanan na yan. Amen? Nag-curse ka na. Yung speak blessings, speak life. Alam ba ninyo, yung ngiti mo lang, pagdating mo dito, ngumingiti ka na, nakaka-bless na, di ba? Pagpalit na ng atmosphere, di ba? Amen? Kaya napakaganda. Lalo pa, pag nag-speak ka pa ng blessing sa Kanya, di ba? Nagdideklara ka, lalo na sa ating mga anak. Si Johanna, palaging kinukurik ako kuminsan, makakapasa ka kaya anak? Ganun lang ako Sabi niya, di ba yung tinuturo mo, mami? Sabi ganun. Kaya wag na, ganun na lang, no? Di ba? Amen? Di ko makalimutan nung nasa bachillerato siya, magra-graduate na. Tapos mag-pre-present daw siya, aawit. Sabi ko, paano ka mag-graduate, anak? Sabi ko, may 4 ka pang bagsak. Di ba? Sabi niya ganyan. Di ba positive, mami? Sabi ganun praise God. Ka kaya ng selektibidades? Di ba? Mag-exam pa muna ng selektibidades, yung parang NCE sa atin, bago papasok sa university. Sabi niya, makakapasok ako. Sabi ganun. Mag-exam na sila. Sabi ko, yung second batch. Ayan. Amen? Kaya praise God. Buti nga may ganun siyang pananampalataya. Kaya speak blessing, praise and worship and prayer. Kaya napakaganda yung kahit namamalansa ka, nagwo-worship ka sa Panginoon. Amen? Nag-speak in tongue ka.
Kasi nagbibigay kapayapaan sa ating damdamin, sa ating kaisipan. Amen? Ha? Kaya alisin na natin yung gossip, complaining, and criticism. Kung minsan parang ang dali lang natin yun, na isasama sa mga chismis. Ako naaawa ako sa mga Kristiyano na ang napapansin lang nila yung mga negative. Iniiyak ko sa Panginoon sila. Amen. Kasi kaya marami yung mga nanatili sa immature. Paraging nagtatampo. Bakit? Kasi mas pinipili nila yung gossip, nakikinig sa mga gossip. Alam ba ninyo kung mamaya maano natin kung ano yung kasama mo na dadamay ka. Di ba? Dati hindi ka naman tong itira, pero dahil yun ang palagi mong kasama. Di ba? Ganon din dati. Wala ka naman napapansin na negative sa church, pero dahil na isasama ka sa mga ganon, ngayon yun na ang namimeditate mo na. Di ba? Nagtitiknot ka, sabing ganyan, iba naman tinitiknot mo, tignan mo yung kilay ni pastora, mga ganon. Amen. Alam ba ninyo, nobody's perfect, di ba? Pag tinignan mo siya ng medyo matagal, mayroon at mayroon kang mapuna. Kaya wag mo siyang titigan kasi nobody's perfect. Lahat tayo may pagkakamali. At palagi kong sinasabi, anytime pwede tayong hilain ng dyablo. Kasi candidates tayo lahat na magkamali. Nobody's perfect sa atin. Kaya kahit nakita mo na, para wala kang nakita. Pag-pray mo na lang. Di po ba? I-cast out mo. Wala akong nakita, hindi ko siya nakita si sister na napunta sa sugalan. Mga ganon, di ba? Kahit nakita mo na, wag. Wag mong kukumprontahin. Kakamayan mo dun sa church. Oh, di ba, ikaw ang nakita kong pumasok sa Wag. Masasaktan siya. Di po ba? Sino sa atin? Di ba? Pag kinukumpronta ka, nasasaktan ka. Di ba? Hallelujah. Buti kung gagamitin ka ng Holy Spirit para ikumpronta siya, hindi siya masasaktan. Di po ba? Sharing God's story in our lives, yung mga mga testimony natin. Amen? Forgiveness, mapagpatawad. Amen? Pinipili natin magpatawad. Sabi ko nga, kung nasaktan na kayo, nunid na hintayin mo o sabihin mo sa kanya na sinaktan mo ako nunid. Alisin mo muna. Amen? Prepare mo muna yung pakiramdam mo. Amen? Kung minsan kasi, totoo naman nasa Bible na it's better to open rebuke than to secret love. Di ba? Mayroon yun, no? Pero kung minsan mali yung pagkagamit Iwan ko kung ikukurik nyo ako sa text nyo, ititext nyo ako kung mali ako nito. Ganito kasi, sabing ganyan, nasaktan. Tapos sabing ganyan di ba mas maganda yung lapitan ko na kagad. Ayan. Pero prepare ka ba? Di ba? Yun Kaya prepare mo muna yung feelings mo, yung sarili mo, na pinatawad mo na siya kung lalapitan mo, na sasabihin mo na isang araw nasaktan mo ako sa salita mong ito. Pag sasabihin niya na, ako nga rin, nasaktan din ako sa'yo, handa ka nang magpatawad. Sorry kung nasaktan pala kita noon. Kaya mo pala nagawa yon. Yon, kaya mo na yon. Kaysa yung lalapitan mo, hindi prepare yung puso mo. Di ba? Gusto mo lang malaman niya na galit ka sa kanya, nasaktan ka. Di ba? Pwede naman yun, kaso lang, handa ka ba sa response niya? Yon. Di ba? Kaya muna, ang gawin natin muna, patawarin muna natin siya. Amen? Tapos, alisin, yan, maging kalmanti ka, iayos mo yung sarili mo. Then isang araw, lalapitan mo siya. Sis, nasaktan ako nung isang araw, pero napatawad na kita, di ba? Ako nga nasaktan din ako sa'yo. Pag ganun siya, di ba? Pwede mo rin sasabihin, sorry hindi yun, sinaktan mo ako, mga ganun na. Di ba? Maraming mga, kung minsan, ginagamit ang salita ng Panginoon, pero hindi sa maayos na kaayos na paggamit. Amen? Kaya yun, anger, and unforgiveness. Advanced kingdom of light. Ayan. Paano natin i-advance ang kingdom of light? Ang Diyos ang nagniningning sa ating mga buhay.
Siya ang nagliliwanag sa atin. Bakit? Paano natin yon? Liwanagan natin ang ating kaunawaan. Ilalawak natin yung kaunawaan natin sa salita ng Panginoon. Din i-apply natin, nakikita, nagiging blessings tayo sa iba. At tignan mo nga si Sister alam ko, ayan, ang daming problema pero parang hindi halata. Di ba? Amen? Praise God. Hallelujah. Kaya ang mga example dito ay si Isaiah. Di ba si Isaiah ay ginamit siya ng Panginoon. Di ba? Si Isaiah, bagamat sabi niya, marumi ang aking bibig, pero tinat siya ng Panginoon. Di po ba? Hallelujah. Kasi lumapit siya sa Panginoon. Si David, karoon siya ng problema. No? Si Goliath, takot na takot ang mga Israelites, mga army ng Israelites. Pero napagtagumpayan niya. Bakit? Kasi worshiper si David. Amen? Worshiper si David. Lumaki siya na marunong mag-worship sa Panginoon, nagtitiwala siya sa Panginoon. Kaya hindi niya linabanan si Goliath sa kanyang lakas, sa kanyang sariling karunungan, kundi anong sabi niya, lalabanan kita. Lalabanan kita sa tulong ng aking Diyos. Di ba? Amen? Kaya isang bato lang. Can you imagine? Nakaka-amaze. Bakit noo ang natamaan kay Goliath? Tapos, nung natumba siya ay hindi pa ganon. Pasubsob. Di ba? Kaya gawa ng Panginoon yun. Isang bato lang ang ginamit niya. Di ba? Naka-helmet siya. Imagine niyo yung mga naka-helmet. Di ba? Talagang naka-cover kahit noo niya. Pero, bakit natamaan yung noo ni Goliath? Di ba? Ganon kung minsan sa ating mga buhay, may mga Goliath tayo pero lalabanan natin sa tulong at guidance ng Banal na Espiritu. In the name of Jesus. Amen? Kaya huwag tayong magsalita ng may mga doubts, hindi ko kaya, iyan, mahirap, gawin iyan, ayaw ko na, yung mga ganyan. Amen? Nag-advance na salita. Kung ano yung mga sinasabi mo mangyayari. Di po ba? Kaya kung minsan palagi mong sinasabi, hindi ko kaya, hindi mo nga kaya. Di ba? Hiwalay na tayo. Hindi naghiwalay. Di ba? Parang expression na niya palagi, hindi niya alam, naiirita na pala yung asawa dahil paggalit. Hiwalay na tayo. Di ba? Sino sa inyo yung mga ganon? Mga babae yan madaling magsabi ng ganon, no? Ina-advance nila ang darkness sa kanilang buhay. Alam ba ninyo, mayroon akong nabasa na kung minsan bakit daw nahahayahan natin na nakakapasok sa ating tahanan ang kaaway. May mga nakakaligtaan daw tayo, no? Mga magulang. Yun, kulang tayo sa pag re-release ng spiritual sa loob ng ating tahanan. Ibig sabihin, hindi ka magpatugtog ng spiritual songs. Mga pinapanood ninyo, mga horror, mga ganon. Kaya wini-welcome ninyo ang kaway. Di ba? Hello? Kaya kung minsan di mo na namamalayan, bakit kami away ng mag-asawa? Bakit, Kristiyano naman kami, di ba? Wala kaming kakuntintuhan. Bakit kami nagkukulang? Di ba? Hello? Kasi ina-advance mo ang darkness sa loob, pinapapasok mo. Kahit yung mga anak, bakit ang anak ko hindi ako pinapakinggan? Baka hindi ka marunong mag-appreciate, nagsasalita ng ng light. Amen? Kingdom of God. Hindi ka marunong mag-appreciate sa anak mo. Palaging ang nakikita mo yung mga mali niya. Yan na naman ang ginawa mo. Tignan mo, nagwalis ka. Yung mga ganun simpleng nagwalis ka. Hindi naman maayos. Yung mga ganun. Di ba? Talagang ina-advance mo yung darkness sa loob ng tahanan. Amen? Hallelujah. Ito, makikita natin, mapag-differentiate natin yung negative energy at saka positive energy. Basahin natin yung mga negative. Baka mayroon pa sa atin yan. Sana wala na ngayon. Wala na lahat, no? Praying ko sa bawat isa sa atin, yung complain. Tignan nyo hindi nagbibigay patay, yung complain.
selfish, dishonest, sadness. Alam ba ninyo kahit simpleng dishonest ka, sa sarili mo lang. Ako kung minsan, akala ko noon jokes lang. Yung magsalamin ako tapos sasabihin ko payat na ako pero hindi pa ako pumapayat. Hindi rin pala maganda yon, no? Dishonest ka sa sarili mo. Kaya palaging tumataba. Dahil naisip ko pwede na naman akong kumain ng mga ganito kasi pumayat na ako. Damit lang pala yon. Di ba? Alam mo naman yung timbang mo. Kaya nga hindi na ako nagtitimbang ngayon, no? Amen. Yun ang solusyon. Huwag kang magtimbang, huwag kang magsalamin. Yan. Okay ba yan? Amen. Lazy, tamad. Kaya i-awakening mo yung sarili mo, tamad ka. Bumangon. Nagbabasa naman ako ng Bible pero nakahiga, no? Tamad, jealousy, confused, hate, procrastinate, fake, regret, hopeless, stress, worried, superficial, yung ego, lahat tayo may ego yan. Kaya i-control natin ang ating ego. Anong ibig sabihin ng self-control? Control yourself. Amen? Self-centered, arrogant, greed, ignorant. Ignorante ka sa tama. Ni-ignore mo. Alam mo na mali yung ginagawa mo, pero nag-i-ignore ka. Hello? Ano pa? Violent. Fear. Impatient. Inferiority. Indecisive. Indifferent. Loneliness, uncertainty. Amen? Yan ay mga patay na ang alam natin kung minsan parang okay naman. Di ba? Yung katamaran, tamad muna ako. Yan. Mga kaunting, nag-umpisa sa maliliit na bagay. Amen? Yung positive energy nagbibigay buhay. Namumunga ito. Amen? Hindi lang nagbibigay dahon, kundi namumunga pa ito sa ating buhay. Giving. Di ba? Anong sabi niya sa salita ng Panginoon? It's better to give than to receive. Kasi kung minsan, ang alam natin sa paglilingkod sa Panginoon ay tanggap ng tanggap. Di ba? Gusto mo yung blessing ng Panginoon. Kaya ka nga ako pupunta sa church para humingi ng tawad. Tanggap na naman ng kapatawaran ng gusto mo. Diba? Pero pagbasahin mo ang Biblia sa Old Testament, pag sila'y pumupunta, mayroon silang sacrifices. Diba? Ibig sabihin, ang paglilingkod sa Panginoon, sacrifices. Mayroon silang inihahandog. Pero salamat sa Panginoon, sa kapanahunan na natin sa Hebreo, anong sabi niya? Ang i-offer natin na sacrifice, our living life. Amen? Hallelujah. Wala na yung mga mga ganon na dala-dala mo na pumunta sa church. Amen? Pero sa kapanahunan nila noon, talagang sacrifice. Amen? Hallelujah. Giving, forgiving. Yan. Magpatawad. Pipiliin natin yung nagpapatawad. Amen? Hallelujah. Honesty, love, calm, trust, motivated. Alam ba ninyo yung kalma? Napakaganda yan, yung peace. Dahil yan ibinigay na ng Panginoon sa atin. Peace be with you at saka yung peace from God. Amen? Ang masasa atin. Amen? Hallelujah. Motivated. Yung nagmo-motivate ka, nag-i-encourage ka, napakaganda yan. Amen? Hallelujah. Gratitude, mapagpasalamat, efficient. Sige, ako na lang nagbabasa. Basahin natin lahat. Passionate, happy, bravery, joy, inspired, loyal, selfless, proactive, diligent, kindness, creative, responsible, supportive, confidence, peaceful. Amen? Hallelujah. Ang kinin natin ang mga yan. Amen? Hallelujah. Kung wala pa sa atin mga iba, amen, i-ask natin sa Panginoon.
Panginoon. Mag-desire tayo. Amen? Hallelujah. Alam ba ninyo, ang paglilingkod sa Panginoon ay intentional. Amen? Intentional. Utusan mo yung sarili mo. Kahit hindi ka komportable yan, gawin mo dahil sinabi ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Praise God. And then, next ay pursuing maturity in our relationship. Kumusta ang ating relasyon? Amen? Una sa Panginoon at sa karelasyon natin bilang family of God. Amen? Ang ating iglesia, hindi lang natin ini-exercise ang membership of the church, kundi we are one family. Amen? Anong sabi niya dito sa Acts chapter 2, verse 46 to 47? Basahin natin. Every day, they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Amen? Dito kasi sa Acts, nung natanggap ng mga disipulo ang Holy Spirit, talagang boldness sila, excited sila sa bawat araw. Araw-araw pa sila na pumupunta sa church. Amen? Hallelujah. Alam ba ninyo, mayroon pang dito sa Acts, mababasa natin na ibibinta nila yung mga yung mga ari-arian nila, then gagamitin nila sa gawain ng Panginoon. Amen? Dahil talagang sila ay napaka-filled of the Holy Spirit sila sa mga panahon na yon. At yun din ang panalangin natin ngayon, na tayo ay, di ba, last Sunday, naituro sa atin yung moving of the Holy Spirit. Amen? Naangkin natin, kaya nga si Pastor palaging may revival pag siyang nag-preach, di po ba? Dahil ang gusto namin sa inyo na tayong lahat, lalo na ngayon, sa panahon natin ngayon, ay napaka 24/7 ang pagtatrabaho ng dyablo ngayon. No? Ang dami, kahit nakaupo ka lang, pwede kang masira o maubos yung panahon mo na wala kang ginawa. Di po ba? Amen. Kaya napakaganda na tayo talaga ay magkaisa. Amen. Kailangan natin yung pagkakaisa. Amen. Praise God. Salamat sa Panginoon. May dalawa tayong araw na pumupunta dito. Sabado. Yung mga available ng Sabado. Amen. Huwag kayong kung saan kayo mapunta. Magpalakas muna tayo sa Panginoon. Kasi ang dali tayong mawala. Amen. Hallelujah. Praise God. Spiritual maturity is revealed through our relationship with the Lord, with godly people. Dito makikita natin mamaya, amen? Kung paano tayo, yung klase ng relasyon. Iano mo na nga anak, yung klase ng relasyon. Amen? Praise God. Makikita natin dito yung 4 level of relationship. Yung surface. Yung surface ay yung parang pumunta ka lang sa church, kinamayan mo siya, then pagkatapos nagmamadali ka na naman. Yan, surface yan. No? Yung structured, medyo nabubuo naman, medyo kumakain ka na rin dito, nakikifellowship na rin ng kaunti, yan. Then yung secure ay medyo nagtatagal ka na rin ng kaunti, may nagsishare ka na rin. Halimbawa, may mga life group kayo, nagsisharean, no? Ng bawat isa, patungkol sa salita ng Panginoon. Amen? Ayan, pero yung solid ay mayroon na yung, mayroon na yung joy. Amen? Kaya nga mayroon dito yung 5 signs of solid relationship. Napakaganda na ang angkinin natin ay yung solid relationship bilang family of God. Amen? Hallelujah. Ano yan? Mayroon kang mutual enjoyment na. Amen? Parang kami yung namin sa women's fellowship namin sa Argelies. Di na namin namamalayan kung minsan 12:00 na pala, mga ganon. No? Nag-i-enjoy kami kahit sa women's fellowship namin ng Las Rosas. Di namin namamalayan ay inaano na kami kung minsan sa restaurant na kinaroroonan namin. Amen? Nagtutumar-tumar lang naman kami doon. Tapos nagba-Bible study. Amen?
Mayroon yung respect. Kahit nagkamali siya, irerespeto mo siya. Hindi mo siya ikikismis, no? Hindi mo siya pupunaan, yung mga ganon. Amen? Respeto mo. Amen. And then, kaya mong i-share yung experience mo sa kanya. Yung mga nangyayari na sa buhay mo, kaya mo nang amen? Hindi lang yung mga good, maging yung mga mistake, pwede ka nang magtiwala sa kanya. Yan. Yung reciprocity. Amen. Mayroon na ito. Amen. Sa sulid na relasyon. At yan ang nais namin na mangyari sa bawat isa, lalo na sa inyong mga life group. Amen? Yun din ang inaano ko sa mga life group leader ko. Amen? Na magkaroon tayo ng solid relationship. Hindi lang tayo attend, surface, o structured. Amen? Hallelujah. Kaya napakahalaga ang relationship sa atin para. Bakit? Kasi ang dali nating mawala kung minsan. May problema ka, hindi mo kayang ipagkatiwala sa leader mo, ipagkatiwala sa amin, amen? Wala ka na lang. Kasi may narinig ka lang o kaya may naging problema ka lang. Hindi mo makayanan. Kaya nga sabi niya dito sa Proverbs chapter 13 verse 20, He who walk with the wise grows wise, but a companion of fools suffers harm. Kapag ang lagi mong kasama ay isang taong marunong, magiging marunong ka rin. Ngunit kung hangal ang lagi mong kasama, ay mapapahamak ka. Kaya piliin natin ang mga kapatiran natin dito sa church, ang palagi nating nakakasama. Hindi yung mga tagalabas. Umaatin ka lang ng church ng ganito, pero mamaya, mga makamundo na naman ang kasama mo. So, hindi ka maaalagaan. Kahit sa life group, hindi ka nakaka-attend kasi busy ka, no, sa mga kaibigan mong iba. Diba? Kaya nga napakaganda na kung gusto mong mag-mature sa buhay spiritual, ay magkakaroon ka ng compassion sa kanila, yung mga kaibigan mo, na sila'y sisiran mo, pero magpadisipulo ka muna. Amen? Kasi para kung naranasan mo ang madisipulo, amen, kakayanan mo rin ang magdisipulo. Kung hindi mo pa kasi naranasan ang magdisipulo, ang hirap, di ba? Wala tayong mga masabi, may share. Kaya nga kung minsan, kahit yung gospel na lang na ma-share natin, no? One verse, evangelism, di natin ma-share sa mga kaibigan natin sa labas. Di po ba? Kaya tama yung salita ng Panginoon na sa mga huling araw, maraming manlalamig. Isayang, how many years ka na naging anak ng Panginoon, nag-response ka sa Kanya, pero final, wala ka rin pala. Sabi ko nga kahapon sa Argelies, pag nandun tayo sa kalangitan, hindi nyo ako nakita, sabi ko, ibang ang napuntahan ninyo. Kasi sigurado nandun ako sa kalangitan. Amen? Praise God. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, panglangit ka, kapatid. Yan. Magkikita tayo sa langit. Amen. Hallelujah. Ito pa, siyempre lahat tayo ay nagkakaroon ng mga problema, di pa ba? Walang exempted sa atin. Kaya sabi niya sa Proverbs chapter 15 verse 22 na mabibigo ka kapag hindi ka humihingi ng payo. Amen? Tungkol sa iyong mga pinaplano. Ngunit kapag marami kang tagapayo, magtatagumpay ang mga plano mo. Amen? Pero alam mo ba, ingatan din natin kung saan natin sinishare ang mga plano natin. Kung na-share natin sa kanya, nalaman mo, naisabi niya sa iba, huwag mo nang uulitin sa kanya. Maghanap ka ng Pero i-assurance ko sa inyo ng mga leaders natin, maaasahan sila. Amen? Praise God. Hallelujah. Nandito yung roles of respect. Para makita natin yung roles of respect. If you have a problem with me, come to me privately. Maano yan? Kung mayroon kang problema sa akin, lalapit ka sa kanya privately. Amen? Wag niyong dalahin sa public. Amen?
If I have problem with you, I come to you privately. Ikaw ang lalapit. Amen? Pero sabi ko nga kanina, be sure na kung nasaktan ka, it depends yung situation. Kung nasaktan ka sa kanya, patawarin mo muna siya. Maging kalma ka muna. Kasi baka ikaw ang unang nakasakit sa kanya. Di po ba? Amen. Ang dalingang i-apply ito pero depende yung sitwasyon mo. Amen? Praise God. Pero kung matured Christian ka na, normal na yan. Yung nagpapatawad, yung kalmado. Pero anytime, pwede pa rin tayong iritain kasi ng kaaway. No? If someone has a problem with me and comes to you, yan, pag may lumapit sa'yo na may problema sa akin bilang pastora nyo, nagsasabi, dalhin mo siya sa akin. Amen? Ikat mo na, wag mo nang ayunan. Di po ba? Oo nga, ako nga rin, may naobserbahan din ako kay pastor. Yun na. Ang matindi, kung ikaw ay nanatili, siya ang nawala. Nagamit ka pa. Di po ba? Lahat ng mga kaluluwa ay sasagutin natin sa harapan ng Panginoon. Alam mo ba yon? Amen? Kaya kailangan maging accountability tayo sa bawat isa. Amen? Praise God. If someone consistently will not come to me, say, let's go together. Samahan mo siya. Amen? Ganun din ako. Amen? Praise God. Hallelujah. Kaya, iisa tayo na katawan ng Panginoon. Amen? Nilagay kayo dito sa Great Awakening Salesiano dahil may purpose ang Panginoon sa iyo. Amen? Praise God. Hallelujah. Kaya wag na kayong aalis. Amen? Dito na tayo. Mamaya, gusto sabihin mo, pastora, kahit ikaw rin ang pastora namin, pupunta ako sa Argelies. Oo, mahal ko kayo. Sige, punta kayo. Pira lang ba ninyo, pwede rin kayong mawala. Hello? Pwede kayong mawala. Kasi yung pag-alis mo pa lang dito, kaysa sabihin mo na, parehas din ang itinuturo mo doon. Parehas din dito. Doon lang ako. Pero mayroon ka palang iniiwasan na dito. May something ka na. Di ba? Kaya ngayon, wala pang isang taon, wala ka na naman sa Argelies. Punta ka na naman sa Las Rosas. Lalayo ka na, punta ka na ng Barcelona. Di ba? Yun na. Buti sana kung ikaw nang magpastor sa Barcelona. Nano niya? Napapalayo ka na. Ang mayroon lang inaayos ng Panginoon sa atin. Nandito ka na ba't ka pa pupunta ng Argelies? Tutulong ako doon, pastora. Okay naman, oo. Kasi mahal ko kayo, oo. Pero nasaan ka na? Amen? Kaya something, mas maganda, be wise. Be wise. Tignan natin ang pakana ng kaaway. Kasi anytime, pwede tayong i-down ng kaaway. Panlamigin ng kaaway. Amen? Kung ano-anong ginagamit ng kaaway ngayon sa atin Pwede yung kasama mo, pwede yung sinabi mo, pwede ba? Di ba? Kung minsan tatakasan mo, ayaw mo lang aksipin. Pero napakaganda, tinuturuan tayo kung paano tayo mag-isip, kung paano tayo magsalita, kung paano tayo mikirelasyon. Di po ba tayo pong lahat tayo tumayo na? Amen. Praise God. Hallelujah.